Okay, kapapasok lang na impormasyon, may video na pinadala ang aming stringer na ini-escort na nga itong dating Pangulong Duterte at si Hanilet Avancenia ng Philippine National Police mula sa NAIA. So, kumpirmado na nga na nakalabas na ng VIP lounge itong dating Pangulo kasama ang kanyang partner na si Hanilet Avancenia. Makikita sa video ang napakaraming mga opisyal ng Philippine National Police, CIDG, na ini-escortan nga itong si Pangulong Duterte. Dadalhin sa isang venue, aalamin namin kung saan nga dadalhin itong dating Pangulo. Dahil kanina, base sa mga nakapanayam ng ating mga reporters doon, ay wala pang eksaktong lugar kung saan nga dapat dalhin o saan patungo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi pa natin matiyak kung saan nga dadalhin o saan tutungo itong van. Lula Matapos ang ilang araw na pananahimik, humarap na sa publiko si Vice President Sara Duterte para ihayag ang kanyang saloobin sa pag-usad ng impeachment complaint laban sa kanya. At sa harap po nito, tiniyak ni VP Sara na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto at tiniyak na handa siyang indepensa ng kanyang legal team. Nanindigan din ang pangalawang Pangulo na hindi niya pinagbantaan ng buhay ng first couple tulad ng nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, maaliwala sa mukha ni Vice President Sara Duterte nang humarap siya sa media kanina para magbigay ng pahayag patungkol sa isinampang impeachment laban sa kanya na ngayon ay nasa Senado na. Ilang araw matapos maiakyat sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, humarap na siya sa publiko. Sa kanyang binasang mensahe para sa sambayan ng Pilipino, nagpasalamat siya sa mga sumuporta at nagmahal sa kanya. Ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Tiniyak rin niya na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Wala pa tayo doon, ma'am, na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Tumanggi namang magkomento ang Vice Presidente sa mga tanong kung ano ang nararamdaman niya sa tila pagtataksil ng mga dating malapit sa kanyang kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends, yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close
personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Hindi rin siya nagbigay ng reaksyon na una sa listahan ng mga kongresistang pumirma sa impeachment si Presidential son at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Ayon kay VP Sara, handa na ang kanyang legal team para idepensa siya sa impeachment pero hindi niya sinagot kung kabilang rito ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, he's welcome. He's a lawyer. Hindi pa rin daw sila nakakapag-usap ulit na mag-ama mula nang umakyat sa Senado ang impeachment. Pero nagpadala na siya ng mensahe rito. Everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply
Okay, kapapasok lang na impormasyon, may video na pinadala ang aming stringer na ini-escort na nga itong dating Pangulong Duterte at si Hanilet Avancenia ng Philippine National Police mula sa NAIA. So, kumpirmado na nga na nakalabas na ng VIP lounge itong dating Pangulo kasama ang kanyang partner na si Hanilet Avancenia. Makikita sa video ang napakaraming mga opisyal ng Philippine National Police, CIDG, na ini-escortan nga itong si Pangulong Duterte. Dadalhin sa isang venue, aalamin namin kung saan nga dadalhin itong dating Pangulo dahil kanina, base sa mga nakapanayam ng ating mga reporters doon, ay wala pang eksaktong lugar kung saan nga dapat dalhin o saan patungo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi pa natin matiyak